Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang hapon Pilipinas. Welcome back at Happy New Year sa maliwanag na 2026. Welcome back sa programang Kaimaya sa DCRH ngayong 2026. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga co-host, Partner Cory. Hello, Partner Ricky. Happy New Year. Yan bang pink boy, yan ang kulay ng bagong taon? Yan ang kulay ng puso ko para sa ating mahal na Pilipino. Yun ang importante. Ano na, Mr. Emer, ano na may sombrero mong yan? Ano? Ay, oo nga, meron pa siyang Santa hat. Siyempre, tapos lang New Year. Happy New Year! Happy New Year! Nako, Yes. 2026, Chairman, HS Beauty, ang saya. Oo nga.
Ang importante, nakaraos tayo ng 2025 Yeah. Oo. kahit sa dami ng delubyo. Alam mo, Totoo. hindi actually, pag inisip mo, hindi naman yung flood control yung dumaan na mga calamity. Yes. Tama. Mga earthquakes. Mga Earthquake, mga bagyo, may mga lugar na hindi naman bumabaha ng araw. Oo nga. Ngayon, bumaha. Doon sa Negros lang yung lugar ng mga pamilya ng misis ko Hindi naman dumadaan talaga doon ng bagyo, pero 3 beses sila tinamaan. Nagbaha pa doon sa city. partner, climate change na yan. Oo. At dahil dyan, nadagdagan pa nitong mid-year na ito nung lumabas yung flood control expose Mid-year na Grabe yun. Pero alam mo, matagal pa yan Matagal pa yung mga kakasuhan na yan. Matagal pa yung lilitisin na yan, di ba? Sabi nila sa Pasko, mayroon na ikukulong. Wala pa pala Nako. Alam mo sa akin, huwag na magsalita ng ganun Oo, wag na ako. Wag na lang mga... Di ba, Cory? Gawin nyo na lang. Huwag na yung mga pa-press release. Dapat tigilin na yung mga pa-press release. Wala naman Tama, diba? wala. So, dumating na tayo sa Enero, wala pa rin. At syempre, boss, kanina live sa DZRH ang ating ombudsman. Buhay po si ombudsman. Huwag kayo magka-fake news. Masama po yun. Oo. Pero dapat magbigay din siya ng medical update. Yeah. Kasi siya rin naman nagsabi na may dinaanan siyang cancer, may dinaanan siyang heart problem. So, as a public servant, magbigay ka ng medical update. Oo. Tama. Di ba? Kasi, siyempre, malaki ang trabaho niya dyan. Yes. Hindi naman siya pwede. Matindi ang... i-depend naman natin si Tourism Secretary. Well, alam mo, hindi naman talaga mawawala sa isang secretary, not necessarily tourism, na mag-promote. Di ba? Tingnan mo lahat ng cabinet secretary, merong feature sa magazine. Yeah. Di ba? Unfair naman na sabihin na siya ang pinopromote para i-promote ang Pilipinas. Kasi base sa nakita ko, hindi naman yun ang ginagamit ng Tourism Promotions Board. Alam mo yung promotion kasi, ginagawa ng TPB yun, which is an attached agency. Yeah. So pag nakita mo yung materials na ginagamit dun sa mga trade fair, travel fair abroad, definitely tungkol sa mga destination. Pero hindi mawawala na yung kalihim, in this case, si Secretary Cristina Garcia Frasco, ang lumalabas at lumulutang. Diba? Ngayon, kung sumobra, let that be audited. Diba? Kung kulang, let it be audited. Pero para outright sweep na statement na bakit puro mukha niya, marami na ako nakita material, di naman mukha niya. Sa totoo lang. Pero may tendency talaga, lalo na sa tourism, na yun nakaupo, na po-promote ang sarili. Kasi maraming gusto rin siya i-promote Di ba? Specific magazine yung sa Tokyo, hindi naman yan, hindi naman yan engaged ng DOT Okay. Merong private na gumawa nun. Nung nagkaroon ng expo, di ba? O kung bakit siya linagay doon, di ko alam. O kung bakit nagreklamo yung photographer, di ko rin alam. Di ba? Pero para maging sweeping na pinagawa nyo, pina-cover nyo ng maraming lugar, pinakurin nyo ng picture, yan lang parang gagamitin. Sino nagpakuha? Ayun. Yun ang dapat tanong dyan. Kasi definitely, sinabi na ng DOT, hindi sila. So, sino nag-contract doon? At bakit yun ang pinili na picture? Di ba? So, again, we have to be fair. Let's be fair. Fair is fair. Di ba? Alam ka naman, mag-promote ka ng pangit. Di ba? Ayan, si Corin, Mucha. Pwede. Lahat ng mga beauty contest.
Syempre, ang focus doon yung mga beauty. Yung mga beauty pageant at mga contestants. Hindi ka naman maglalagay doon na hindi kaakit-akit. Di ba? Again, sabi ko nga mahirap kasi member ka ng malakas na political clan sa Cebu. Oo nga. Hirap diba? talaga. Alam ni Cory yun, yung mother ni Sec Cristina Dragon Lady din yun. Di ba? At siyempre, hindi nawawala yung politika sa mga ganyang usapin. Di ba? Pero anyway, this episode is dedicated sa mga gusto nating mga hopes and aspirations sa 2026. Yeah. At tingnan natin, pag-usapan natin mamaya kung paano tayo as a citizen of this country can contribute. Kasi kung makikiingay lang tayo, di ba yan? Kung maingay na, dadagdag ka pa ng ingay, wala na mangyayari. Maingay talaga. Kailangan aksyon. At saka, in your own capacity. Tama. Huwag ka na makisaw-saw na wala ka namang kinalaman. Di ba? So ito ang ating makabayan episode. Yan, of course. Pero siyempre, bago yan, may mga updates tayo mula sa Department of Agrarian Reform kasi itong ahensya ito, tunay na walang ginawa kundi magtrabaho talaga ang nandyan. Walang tigil. Diba? At dahil dyan, sinabing ito, naulat na si Secretary Conrad Estrella III naghatid ng siguradong pagmamayari ng lupa at pagpapatawad ng utang sa mahigit na 9,500 ARB sa Hilagang Mindanao. Wow. Nitong December 29, na halos katapusan na ng taon, noong 2025, pinangunahan ng DAR sa pamumuno ni Secretary Conrad Estrella III ang pamamahagi ng mga titulo at ng lupa at certificates of condonation and release of mortgage sa mahigit 9,500 agrarian reform beneficiaries sa Hilagang Mindanao sa ginanap na Stakeholders Forum sa The Atrium Limket Kai Center, Cagayan de Oro. Bukas pa pala yung Limket Kai Center. Oo nga. Tagal ko nang napuntahan yan. Na kinabang ang kabuang 9,532 ARBs mula sa lalawigan ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental na sumaklaw sa 14,169.25 hectares ng lupang sakahan sa pamamagitan ng tiyak na pagmemayari ng lupa at pag-alis ng pasaning pinansyal. Nagkakaroon ng kakayahan ang mga magsasaka na magpaunlad ng produksyon, mamuhunan sa kanilang sakahan at pataasin ang kita, ang pamilya. Sa ilalim ng regular na programa ng reformang agraryo, 279 ARBs ang tumanggap ng 142 Certificate of Land Ownership Award o CLOA na sumasaklaw sa 216 hektarya na lalong nagpapatibay sa kanilang karapatan sa lupa. Samantala, 7,800 ARBs ang nabigyan ng e-title sa ilalim ng Split Project o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling na may kabuuang 11,574 hectares, pinopondohan ng World Bank, layo ng Project Split, nabigyan ng individual na titulo ang mga magsasaka upang magkaroon sila ng mas malawak na access sa pauutang, serbisyong pang-agrikultura at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Boss, Mike. Yeah. At of course, nagpaloob din ng GAR ng 666 na titles sa 1,579 ARBs na nagpapatawad ng kabuang 86.5 million pesos na utang sa reformang agraryo alinsunod sa Republic Act No. 11953 or New Agrarian Emancipation Act of 2023. Saklaw nito ang 2,378,000 hectares ng lupa sa 5 lalawigan na tuluyang nagpapalaya
sa mga magsasaka mula sa matagal ng obligasyon pinansyal. Yeah. Personal na ipinamahagi ni Secretary Estrella kasama ang mga USEC, Assistant Secretaries at iba pang opisyal ng DAR ang mga titulo at co-crowns bilang patunay na matibay na paninindigan ng pamahalaan sa katarungang panlipunan at kaunlarang kinayunan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ng DAR ng Region 10, dinaluhan ng humigit kumulang 4,500 kalahok ang Stakeholders Forum, kabilang ang ARBs, kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Itinampok ang aktibidad ang patuloy ng pagtutulungan ng bansa at lokal na pamahalaan upang isulong ang inklusibong paglago, mas matatag na sektor ng agrikultura sa Hilagang Mindanao. Palakpakan natin. Hindi talaga dapat napapabayaan ng Mindanao at salamat sa Secretary Conrad Estrella III at Nandar sa pagbibigay importansya sa ating mga farmers at mga agrarian reform beneficiaries dyan sa Dakong Mindanao. Yes. Oras natin 4:20 ng hapon. Pagbalik namin ni Partner Cory at ni Partner Emmer, ang inyong paboritong happy, healthy, at iba pa. Standby po mga kaibigan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa bahagi ito ng ating programa, dito tayo sa Happy, Healthy at iba pa. Partner Cory, take it away. Eto na mga kababayan. Unang Sabado ng Enero. Wow. Tanong ko nga, nag-exercise na ba kayo? Anong sagot? Hindi. Hindi pa! Hindi, ako, 2 golf days na ako. Galing ah. Good boy. 1, January 2. Ang dami kasing nagtatanong sa akin. Pangalawang araw ko ngayon. Isa sa ating exercise or fitness program. Yung feeling mo na gusto mo mag-ehersisyo, pero di mo alam kung paano sisimulan. Di ba? Madali bang mag-umpisa o magsimula sa isang fitness program o hindi? Para sa mga gustong mag-lose weight at magkaroon ng isang mas malakas at malusog na katawan. Siyempre, excited sila mag-start ng fitness program, di ba? Pero para sa mga gusto talagang mag-umpisa ng fitness program pero hindi pa sila sigurado kung paano, eto na ang episode na ito. Kasi sa totoo lang, yung mga talagang nag-e-exercise, pagdating ng Pasko, pagpasok ng Disyembre, nagbago na ang schedule, di ba? Naguluhan na ang inyong routine. Oo. Aminin. Okay, tapos sasabihin mo, o sige, kung hindi ako nag-exercise ngayon, bukas na lang. Diba? Hindi pwede. Okay, babawi ako, di ba? Karamihan maraming nagsasabing, babawi ako. Okay, paano po natin gagawin? Ito na ang sagot para sa mga gustong mag-exercise. Hindi naman tamad, pero hindi nila alam kung paano mag-umpisa. Number 1, start small. Start small. Small targets lang. Halimbawa, hindi ka nag-exercise, pero gusto mong mag-umpisa. Okay, mag-dedicate po tayo ng isang schedule, ha? Isang regular schedule araw-araw. Kahit 7 a.m., 8 a.m., or 5 p.m. Basta mag-umpisa po kayo. Kahit 5 minutes lang, 5 minuto lang araw-araw.
5 minutes. Tapos, Even 5 7 minutes, magiging 10 minutes. Yeah. Pagkatapos 15. Tama. Pagkatapos 20. Nagets nyo? Yes. Naintindihan Yes. nyo? Okay. So, umpisahan nyo lang. Unti-unti, hinay-hinay. Tapos, anong exercise pwede natin gawin para sa mga beginners? Mind you, kahit yung mga advanced, nagiging beginners ulit after the holidays. Yun. Magka-catch up sila. Ito, nagka-schedule na tayo, di ba? Sigurado ba kayo sa oras? Tapos, 5 minutes a day. Tapos, unti-unti, dadagdagan natin yan ng 10 minutes, 15 minutes, hanggang makarating po tayo, makaabot po tayo sa 30 minutes a day. 30 minutes na. At least, ideal, 30 minutes a day. Okay? Tapos, yung short sessions na yon, dapat, don't forget, hydrated po tayo. Inom ng tubig. Inom ng tubig. Inom na naman. Kung boring, may mga ibang tao ayaw mag-exercise mag-isa. So, maghanap ka ng kaibigan na tinatawag natin o ituturing nating exercise buddy. Yun. Ex-buddies. Okay. Best friend mo sa exercise. Your BFF mo sa exercise. Maghanap ka na kasi it's more fun with an exercise buddy. Yeah. Ha? Pagkatapos, kaya lang, mag-ingat lang kasi pagkasama mo yung best friend mo, pagkatapos mag-exercise o magwo-walking kayo, be careful kasi malamang nagwo-walking na kayo papuntang isang coffee shop. Yan. Ayan na. Kaya yung na-burn nyo, ibabalik nyo ulit. Okay lang, basta maglakad ulit kayo pauwi sa bahay. Yun. Okay? Burn muli. Yun. Tapos, choose an easy activity. Anong madali sa inyo? Walking? Dancing? Sing. Okay. Akyat baba sa hagdan? Pwede rin yun. Biking? Pwede rin. Cleaning. Pwede rin jogging. Ayun. Pwede rin yoga or swimming. Swimming. Yan kami, swimming. Kahit pa paano, we are in motion. Meron tayong ginagawa. Never always sitting down. Okay? Alam po ninyo ang kalaban ng isang tao sa kalusugan ay yung walang ginagawa, palaging nakaupo. Nako. Oh, lumabas na yan sa studies worldwide. Yung mga taong palaging nakaupo at hindi tumatayo, nagbumabangon, nag-exercise, o kahit nagwo-walking lang, malamang ay mataas ang kanilang risk for heart problems. Nako, yun pala Yan. yun. Yes. Ito yung base ng United Nations World Study. Ito international study. Isang survey ginawa ng United Nations. Ito. Pagkatapos, pwede naman i-reward nyo ang sarili. Meron kang papremyo sa sarili. Kung nagawa mo na ang inyong goal, let's say natupad nyo na yung 30 minutes every day, kailangan i-reward nyo ang inyong sarili. So you have to give yourself a gift. Kahit tapos na ang Pasko, ayan, magregalo ka sa sarili. Iregalo mo ang sarili mo. Okay? Galing. Tapos ang positive thought natin for the week ay, I can do this. Yeah. Kaya kong gawin ito. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Importante kasi, tsaka tama ka, you have to start the year right. Yeah, correct. Tama. Kaya, nung January 1, nagulat ako, yung dalawang anak ko, nasanay ako umuwi ng 5 a.m., 6 a.m. Aba, umuwi ng maaga, parang a little over 1 o'clock, at nagaya mag-golf ng alas 10. Aba. Galing, ng January 1, ha? Yan talaga. Kaya ako naman kasi, since hindi naman ako umiinom na, di ba, Emma? Yes. Tinigil ko na yung pag-iinom. Very good. Hindi na ako masyadong nagpupuyat ng New Year's. Basta sinasalubong lang namin ng misis ko yung New Year. Tapos tulog ka na. Di ba? Very good. Pwede pala yun. Pwede palang ganun ang salubong sa New Year. Oo. At hindi yung nasanayan mo magdamag.
Ay, Hindi pala kailangan. hindi na kailangan gano'n. Iba yung dapat. Kaya sabi ko, avoid alcohol, wake up on time, and exercise. Ayun. Kasi din sa stress, partner eh. Alam mo, partner, ang golf is at least 4 hours. Oo. 4 hours of walking. Galing. So, January 3 ngayon, nakadalawa na. Sunblock, partner. Sunblock. In 2020, importante yung sana. Kaya kita mo yung kutis ko. Wala akong masyadong lines. Kasi Oy. naglalagay ako sunblock dito, Cory. At saka meron ako sunblock pang mukha. Iba yung sunblock sa mukha, iba yung sa arms. Tingnan mo, mas manidoso pa siya. Grabe, no? Grabe, no? Iba. So, how you plan your healthy living is up to you. Yun ang mensahe ni Cory. Di ba? Hindi ka naman kailangan gumaya sa iba eh. Kanya-kanya yan kung paano. Importante, tama ka. Don't sit down the whole day. Correct. Oo. Kasi walang... Ako nga, alam mo isang resolution ko, Cory, Mel? Wala na akong driver. Aba! Ikaw nag-drive ngayon? Kasi naalala ko ang tip sa atin ni Katon. Naalala mo, Mel? To keep alert. Alert. Remind. Pero wag ka lang magmamaneho pag puyat ka or nantok. Pagod. Yeah. Pero tama yon, yung alertness is learned and achieved when you drive. Tama. Pero syempre, hindi na ako masyado magmamaneho ng malalayo. Nag-grab ka na lang. Diba? So maraming mga pagbabago. At pagkatapos ng break natin, pag-uusapan natin yung mga resolutions for 2026. Yes, yung panahon na ng pagbabago. Iyon. Kasi ang pagbabago, at pag-uusapan na mamaya, hindi kailangan mag-conform sa ginagawa ng iba. Iba, tama. Pagbabago Each one has its own. So oras natin, 4:36 ng hapon, magbabalik po ang programang DCRH. Kaya mo yan. Pagbalik namin, pag-uusapan namin resolutions 2026. Huwag kayong alis. Tambay po. Happy New Year. RH number 1. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapro sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa oras natin 4:40 ng hapon, nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH at sa bahagi ito nating programa, kami po ay magtatalakay ng mga paraan magkaroon ng realistic na resolusyon. Di ba, Cory? Tama. Maybe we can categorize it about, siyempre, resolution for a better life. Healthier life. Tanggalin ang, di ba, tanggalin ang galit, tanggalin ang yung mga toxic, i-unfriend mo na. Yung mga kasama mo sa Viber group, umalis ka na dun. Ha? I-block mo na yung mga bullshit dyan. Di ba? Di ba? So, it only shows na there is an opportunity every year at the start of the year to do something for the better. And amidst all the political noise and the instability and all the, alam mo, yung paggagago, siguro yun ang pinaka-term, no? Ginago tayo. Ginago tayo ng mga politikong nahihalal dahil nagtiwala tayo, pero binulsa. Pero hindi naman ito bago, di ba, Cory Emer? Ang tagal na nangyayari ito. Pero maybe not at this scale that we saw in the past months, Cory, na talagang nasa lamesa yung pera. Alam natin, napakahirap mag-withdraw sa bangko ng pera. Naka-withdraw ng $500 million in cash. Hindi ba katakata kayo? Alam mo, ang hirap kumuha ng loan sa bangko. Di ba? Totoo. Di ba? Wala na tayo pala kumuha sa Valle. Di ba? Hindi, alam mo, so sabi nga natin, Emer, di ba? Kasi health muna. O yan, kasi importante sa atin ang health. Andyan ang ating health expert. Yung para sa sarili. Last year, 2024, ang sabi ko, 2025, hindi na ako iinom. Ba, ang galing ha? Cold turkey ang tawag doon. 2025, siguro sa isang baso, ang ininom kong alak siguro 1/4 glass. Talagang totally, despite the fact that I went abroad to cold places. Hindi pa ako sa'yo Nauso dyan ang alak. Malamig doon, Ang resulta ko, I lost weight, but the biggest effect on me, gumanda ang tulog ko. At yung kutis mo, tingnan mo ang ganda. Well, talagang alam mo naman, mala krem.
Iba ang aura ni partner Ricky ngayon. Iba. Tsaka hindi, ang importante, alam mo, pwede mo ilagay sa libro mo ito, Cory. Nagkaroon ako ng deep sleep na matagal ko nang hindi magawa. Tama. Yan ang importante, deep sleep. Kasi wala nang alcohol sa katawan. Maganda ang tulog mo. Ganda rin. Diba sabi nila, Cory, how long before alcohol gets out of your system? Ikaw nagkwento nun, di ba? Ilang araw bago mawala ang wine, bago mawala ang whiskey, bago mawala ang beer. Ilang araw bago mawala sa katawan mo. Mga 24 to 48 hours yun, di ba? Kita mo. And yet, hindi naman ako na-apekto ng aking social life. Di ba? Kasi, di ba, Emer, pagka may inom, may katuwaan. Pwede palang magkatuwaan nang walang inom. Yes, ang sinasabi ko yan sa mga drinkers. Kita mo? Hindi mo kailangan ng alcohol na maging happy. Ngayon, hindi ka naman pwedeng, Cory, na ikaw ang parang gusto mo impluwensyahin yung iba. Hindi. Kung gusto nilang uminom at malunod sa beer, di okay lang. Mahala sila sa buhay nila. Pero nandiyan ka lang, pero hindi ka naman pinipressure na uminom din. Yeah. Kung ano yung joke, tawa din ako. Kung ano yung joke nila, tawa din sila. Wala namang pag-iiba. Siguro mas malakas lang yung halakhak nung nakainom. Anong Pero hawak mo, partner? Hawak mo isang baso na may tubig lang or what? Ano mong tubig o kaya kung ano man. Basta wala akong linalagok na merong alcohol content. Very good. Ang mga new gen nga, uso ngayon sa kanila, merong coffee party, tea party, maaga na sila nagpa-party. Hindi. Meron ako napuntang games party. Puro games lang. Para mga bata. Galing. Umaga sila, alas 9 o'clock ba? 10 a.m. So, in terms of health, zero. Diba, in terms of health, how do you, number one, less sugar, diba? Less sugar. Hanap ka ng paraan, drink less sugar. Bring a water container every day para, silverde pa, para inom ka ng tubig. This is one thing the pandemic taught us, by the way. Tama. Bringing a water jug every day. At ibalik yun. Sarili kang dala. So, ingat lang para sa mga bumibili or naglalagay ng tubig sa plastic bottle, Huwag iwan sa lugar na masyadong mainit. Oo, tama. Oo. Mahirap talaga kasi yung mga fight plates sa plastic lumilipat sa tubig. Oo nga. Kaya di ba sa bahay wala nang plastic masyado. Ang problema ng Cory, pag dumating yung tubig, galing din sa plastic. Kaya mas mabuti magkaroon ng isang water purifier na lang, diretso na sa kuryente sa bahay. Yeah. Ideally. So yan ang healthy, yung aspeto ng health ng mind. Yeah. Ano magandang resolution, Cory? Ayun. Siyempre, ang tawag nila sa stress ay nanay ng karamdaman. Hindi natin maiiwasan yung stress, di ba? Pero makokontrol po natin ang ating reaksyon sa stress. Kaya, pag nai-stress po tayo at alam natin yung isang tao o isang sitwasyon ay nagbibigay ng stress sa iyo, iwas ka. Walk away. Umalis ka dyan. Sa stress situation na yon, sa taong yon o sa sitwasyon na yon, iwasan ang sitwasyon na yon. Nang sa ganon, hindi kayo mai-stress. O di kaya harapin ang stress. Kung kaya mong ayusin mo yon, pero sa isang pamamaraan na kalmado. Yeah. With spirit, dapat po. Tama. You can forcibly avoid the stress if you avoid them. Correct. Di ba? Tama. Marami kasing bagay na si-stress ka dahil, di ba?
ito lang sa kalye, di ba? Palagi ko sinasabi sa mga anak ko at sa mga nagmamaneho. Oo, kung nagmamadali sila, Iyan mo na sila. pabayaan mo na silang Pabayaan mo mauna. na sila. Oo. Kaya buong Africa, pabayaan mo na sila pag may mga motor na kumakat sa'yo. Oo. Nagkamadali yan eh. Nagtatrabaho yan eh. Hindi, at saka kasi yung technology ngayon sa mga sasakyan, nakita nyo? konting dikit lang sa'yo, tumutunog na. Oo. Tama. Gusto mo ba maingay sa akin? Lalo kang nai-stress. Pero alam mo, kaya nga meron yun para alam mo malapit. Oo. Di ba? Kasi may nakita kong post eh. Bullshit naman itong mga sensor na ito. Ingay. Eh, sabi ko, si Raulo ka pala eh. Kaya nga nilagay yan dyan eh. Kaya nga nila. Di ba? Kaya nga nilagay yan dyan eh. Para may alerto sa'yo. Di ba? Di ba? Kasi minsan talagang dumalapit yung mga Meron Diba? siyang paraan para pampaiwas sa stress. Ano? Basahin ng mabuti ang mga na tinatanggap mong o dumarating ng mga text messages sa'yo na sinasabi na, uy, nahuli ka na ng LTO, kailangan magbayad ka within 24 hours. Ay, nako, yung dumating noong December. Scam yun. Na-scam dyan, babayad ka, nahuli ka, LTO. Nako, mag-iingat po tayo. Diyan sa mga scam messages. Tama. Huwag pindutin. Hindi, talagang ano yan. Talagang, at saka pwede mo i-block yun. Eh. Marunong na ako ng block ng messages. Kasi hindi mo na malaman kung bakit naman nakuha yung number ng mga scammer na yan. Di ba? Pero alam mo, kagaya natin, matagal na. Ay, ako, hindi ako nagpapalit ng number for the past. Itong number ko sa aking cellphone eh, parang 29 years na sa akin. Oh, galing ah. Oo, pag nakita ko yung bill ko, kasi makikita mo yun eh. Pagka sinilip mo yung bill mo na let's say ako Globe, di ba? Yeah. Makikita mo kung anong cycle eh. Yung ka ba ako smart? Di ba? Makikita mo eh, kagaya sa akin. Panginoon na billing number. Tingnan mo ito billing number. Noong October, number 300. Number 300, wow! Tingnan mo yung, tingnan mo 300 divided by 12. 25 years. Tingnan ko nga yung akin. Teka. 25 years. Kaya talaga mahagip yung telephone number mo. Pero ang sinasabi kasi ni Cory, mga kababayan, pag may nakita kayo mga text na ganyan, huwag na kayo mag-react. Ignore nyo lang. Ignore. Purpose-driven. Yeah. Nung natanggap ko yon, pinadala ko sa kaibigan ko sa LTO. Hindi ako sinagot kasi New Year's Eve. Grabe ka naman, pinagtrabaho mo pa ng New Year's Eve. Pinagtatrabaho, alam mo namang hindi pahinga mga tao. Alam mo naman. Hindi, at saka alam mo, last week, itong past week the longest government vacation ever. Kawawa. Walang pasok ng 29. Walang pasok ng Ados. Sa January 9 daw, holiday. Siyempre, dahil Monday, magpupunta ka sa bangko, di ba? Bukas. January 2, bukas ang bangko. Sabi ng teller sa bangko, mabuti nga sa gobyerno eh. Buong linggo, walang pasok. Oo nga. Wala talaga. Ang resumption na lang sa Monday. Yeah. Galing 8 days straight, di ba? Yun ang mental health. Ito naman. Ito naman, si CMR may sagot dito. Resolution for better spiritual health. Yeah. Kaya kasi ito yung New Year, talagang lang kami, para maano yung good spirits. Hindi kami lumalabas eh. Meron kaming, alam mo yung asawa, may ceremonies yun. Talagang, kaya, bahay ka lang. Kailangan, nag-good spirits, naglinis lahat, pati yung mga bad spirits, pinaalis ko. And syempre, next week, mag-umpisa na kami ng aming Blue Zone Village kasi bubuksan na namin this January.
Kaya balik tayo sa micro, peaceful at purposeful driven village. Ayan, Sa akin kasi, regardless of what is your religion, Ayun. diba, kailangan natin maging sensitibo sa ganyan. Kasi meron tayong mga listeners, televiewers, hindi naman lahat Katoliko, hindi lahat Kristiyano. May mga nakikinig sa atin ng mga Muslim. Islam, Yeah. diba? May born again. Yeah. Regardless of your spiritual and religious inclination, Yeah. diba? Dapat ginagawa mo rin ng oras yan. Kagaya ko, Emer, nag-resolution ako sa sarili ko. Yeah. Ibabalik ko yung pag-attend ng First Friday Mass ngayong taon ito. Alam mo, ano na yan Cory, nung araw, talagang my mother would always encourage us kasi itong sabi sa amin, you will not die a violent death. Yeah. Tama ba yun, Emer? Oo, peaceful. The First Friday Mass will help guide you so that you will not die a violent death. The best talaga is to die peacefully. Kaya pala, Emer, kahapon, merong Sacred Heart na Yes, ceremonies First after Friday. the Mass. Tama. Kahapon, nandun ako sa bahay, tama, malapit na simbahan. Sabi ko, So, para nagulat pa yung misis ko na nagsimba ako Hindi ka nag-golf? You just pray? Hindi, alas 6 ng gabi. Alas 6 na gabi, wala nang golf na alas 6 ng gabi. Okay, good. So yung mga ganong resolution, kung ano man ang religion nyo, meron niyang mga activities na pwede nyo pick up. At magiging as a resolution. Yeah. Paano naman maging good citizen in a small way? Sabi nga ni Mama. Ayan. Ayan. Ito naman yung how you can contribute. Sa akin, huwag ka nang sumama sa gulo. Gawan mo na lang yung paraan natin individually tumulong. Kagaya last year, di ba? Nagbigay tayo ng wheelchair. Di ba? Ang laki ng pakinabang doon sa nakakuha ng wheelchair sa atin. Nakita mo, pati mga madre, Cory, doon sa Santa del Estrada, sa madre na punta, yung dalawang wheelchair doon. Puti naman. Tapos in-interview ako ni... mga donations. In-interview ako ni Operation Tulong. Para lang... Kasi may tumanggap na ng wheelchair na binigay natin doon. Doon sa 5. Ang Operation Tulong, talagang dekada na po yan, di ba? DCRH. So, galing na po. Find a way to be a good citizen. Follow the law. Pay your taxes correctly. Ayaw nga nilang magbayad ng taxes kung walang hustisya daw. Alam mo, alam mo, mahirap naman yun, Cory, kasi paano mag-i-assist ang gobyerno pag walang nagbayad ng tax? Ang kailangan natin gawin, bantayan mo na tama ang gastos ng pera ng bayan. Yun ang kailangan. Ibalik mo na. Ay, ako. Matagal pa yun, Cory. Dapat lang huwag na maulit yung nangyari. Yun. At tama panukala ni Senator Robin, alisin 1,000 bills ngayon, hindi nyo na magagastos. Alisin yan. Hindi na magagastos yan. Grabing idea yan. So, nakita nyo, mga kaibigan, may kang health resolution, mind, healthy mind, spiritual, tapos your resolution to become a good citizen. At siguro, ang pinaka-importante sa lahat, yung resolution sa pamilya. Pamilya. Yeah. Thank you, Lord, for the presence of our family. Correct. Partner, dapat pag meron tayong nakikita, para sa ating sa lahat ng mga mamamayan, pag meron silang nakikitang masamang nangyayari, kailangan i-report. Yeah, tama rin. Yan ang hinahanap ng PNP Wala, halos konti lang ang nagre-report ng mga... Hindi, kaya nga, so vigilance. Yes. Vigilance. Para kang yung ating grupo, Cory, yung ating Citizens Crime Watch. Volunteers Against Crime and Corruption. Pwede pala yun. Sumbong ko Tulungan nyo. So, it's only 4:59 ng hapon. Time's up.
Meron kayong mahuhuling babatiin bago tayo mag-break? Happy birthday, Del de la Cruz! Happy birthday ngayon sila sa labas ng bayan. At yung mga marami pang nag-celebrate ng Gingon Clan. Happy New Year! Cory? Happy birthday sa lahat na may birthday ngayon sa Enero. Oh. Happy birthday sa inyong lahat. Actually, kaka-birthday ng late father ko, December 31. Happy birthday in heaven. Tapos, ang aking apo na babae, si Carmen, December 28. Tapos, Amen. yung anak kong si Ines, bukas, January 4. Dami kasi mga anak. Kaya na nasa Japan siya. At sa January 27 at 28, yung isang panganay kong anak si Miguel, at yung anak kong Mateo, na nasa Spain, nag-decide na babalik na sa Pilipinas. At tutulong sa negosyo. Ayaw na niya doon sa Espanya? Siguro, nakita na niya na opportunity dito. Dito. Kaya welcome back. Uuwi lang saglit, tapos magbe-base na dito sa Pilipinas. Yeah. Mother-in-law ko pala, Carmen. Happy birthday in heaven. Carmen din, ha? Oh, Carmen din. Si Buana, magagaling. Okay. Dito po nagtatapos ang aming programang Resolution 2026. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ang paborito nyo programa. Siyempre, pipilitin namin makakuha ng mga guests, mga topics, at lalo namin palalaguin itong ating programa going on its 8th year, by the way. This year. 8th year. Yeah. Galing. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo ang programang Kaya Mo Yan. Happy New Year. Bye. God bless. Kaya mo. Kaya mo yan. Kaya mo. Kaya mo. Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class